November 8 of last year, when Super Typhoon Yolanda battered the country and caused unimaginable havoc in some parts of western Visayas, particularly in northern Iloilo. Houses were damaged, properties were destroyed, and lives were lost. A year after the country was hit by what was considered the strongest tropical cyclone in the history of mankind, survivors from the town of Estancia, one of the most badly hit municipalities in northern Iloilo, share their stories on that fateful day. November 8 gid pag strike gid sa Baguio. Sad ko nga time sang aga pa lang ya bala na namon nga signal number 4 to 5 ang Baguio. May nagronda man sa karsada. Pero hindi kami aware nga amo gito bala kabas ko nga may storm surge, may mga muna. So amon ingod balay da akon man tiya, so iya balaya ng concrete kinada iya balay. So dira lang kami, dira lang gid ingod lang gid balay amon nga daan balay. Sabay bay gid pag sa balay namon dagat na dayon. So pag isang November isang sadto nga time nagbalhin kami sa ingod lang namon balay. As Typhoon Yolanda strikes the northern Iloilo, it was really a great devastation for us nga naguba ang tanan diri sa norte and kabahin sina ang NEPSI. So subong maga-celebrate kita sang iyang 1 year and recalling the past nga natabo during sang amuto nga time is very I'm so sad sa mga natabo and I don't know kung worthy kami sa amo to nga natabo. Pagkuan sa Yolanda. Dira kami sa PPA na nago. Di nang imo balay sa dira akong balayo, akin daw. Tapos ang pagbagyo, dira kami na nago, damo kami da nga magpamilya nga nanago sa kuan sa PPA. Tapos ang nakuanan kami sa dira kami tapos kami dira naman kami sa waiting shed nag-star. Kaya naman na nung batch mo isang namo tong opisina sa Coast Guard lang. Pagka tabo to mga nga pag sa Baguio kay pag kami sa igas ng baybay timang. So during sa Yolanda nang ara kami actually sa balay, nang nagkikipon kami, kay ginakayo to during the time ang balay namon. Tapos, mga around 8 pa lang, nagpamerkado kami ni nanay, kay do ka init pa masang panahon, kaya grabe ang sigas ang adlaw bala. Tapos, nagtambay pagani kami sa gwa. And then, nang nag-next na nga, ang mga classmates ko, nga muna ko nung ma-strike na ko ang Yolanda kag super typhoon gid. So kami, kay usually nga daan, maghambal sa dabi nga support nga daw typhoon. Unlike, para sa Frank Dabi, for example, nga daw, wala man gid masyado bala damage ang balay namo. So confident kami, matkatama nga ano lang, bagbilag ginasado, wala na gid bala, doon di man gid siya guro, grabe, amo to nga mo niya pa, ang amo niya sa mind namon. Tapos ang pag-strike na niya, as in nga grabe na gid. Ang amon nga atop nagahulag-hulag na gid ang atop namon kay ano malang daan light materials malang ang balay namon kag atop lang gid nga concrete. Tapos sa moto dayon nga sa nag-strike na gid sa nagbali na lang kami dayon sa balay sa piya ko kay ang balay namon naragdas na gid siya mga atop. Tapos ang amon nga mga gamit wala gid namon na pang salbar nga paghigad or pang puto sa plastic pati nga nga mga notes wala gid namon na salbar. Tapos sa moto dayon nga pagkata namon tita nga sa tabok sa balay namon grabe na gid ang hangin, grabe ang palaspas ang hangin. Tapos nag-next na din mga classmate ko nga nag-storm surge na kung sila sa pulo. Tigin ko dulbaan na kami, kaya lagi kami preparations. Ever since that day, I developed a fear for lightning and thunder. Every time I hear the skies rumbling and every time I see a light bulb, nakadumduman ko si Yolanda, nakadumduman ko ang tatabo.
I can still vividly remember how it all began. 6 a.m. in the morning, I woke up. Everything was so sound and peaceful that I thought, maybe, just maybe, hindi magiguro tamaan kalala si Yolanda. But then I was wrong. I was so relaxed and so calm that I never realized it could be the worst day of my life ever. I didn't care if taman kabisi sa mga tao sa palibot ko. Wala lang ko na, as in, I've taken that day for granted. I just lay there counting the bed, then nakipot na ako sa gulpin na hangin baskog, tapos nagkalatuklat na yung mga bubong namin. Dito na ako titugan, tapos sabi ko, this is not normal anymore. Tapos, hindi lang simple nga bagyo si Yolanda. Ang amon balay, bago pa lang gid siya na obra, ma'am, actually. Ang 18 kapanid nga sin, a day before sang Yolanda, ang amon nga tawag sini nga panday, yalang gid tawag sini lansang yalang nga hindi pa gid bala fixed. So mga 10 sadto, then ang tanan nga sinsang balay namon na natawag na sini na tupado do kasad gid bala sa akon kay bag ulang kapanaog si tito, then nahimos ang balay, napaubra ang balay. Amo pa na siya natabo. Amon mga ingod balay guba naman tanan. Pero wala man ba kami gaano yung amon to ginastehan, maguba man kay syempre gasalig mo kami kay concrete. Kag amo na to pag ano na gid sang nagbaskog-baskog na gid. Dito na kami nag-start nga magpanik kay ang pertahan na ano naman sang puno. Ang puno sa ancient mango na tumba sa pertahan, so wala na gid kami agyan pagwa bintana na gid lang amon choice adto nga agyan. Sa bali sa bintana may kanal pa gid yang madalo. So to pag hindi kami tayo magwa, kaso lang akong tiyo nakita niya nga ang zipper na bala gin ano gid sa gin sakwat gid sa isang balod. Zipper isa ko lang. Oo, nang taas-taas ng balod just lapo pa sa lube nga rasamon kilid balay. Ang kwan sa amon ang basta na nabudlayan ako dito bala sa amon niya sitwasyon nga ginikuan kami dito ng Balvin. Naamo na ako makuan. May kabudlay sa amon niya sitwasyon dito, ang amon niya pagtulog, hindi bala kami kuan gid sa amon pagtulog dito. Kaya sa tent kami, mainit ang mga bata daw kakpan bala. That night, nag-iyak sila sa baboy na. Dahil nag-iyak sila sa baboy na naanap sa taypay. Nagtilaw lang ko. Tapos, pero doon isubang ko ang gintaan ko kay hindi ko masikmura magbaon sa baboy. I couldn't stand the thought that kanan ko ang baboy na nagdahol ko sa mga patay na. Wala din ko nagtulog that night. I guess I got paranoid. What if magbalik si Yolanda? What if hindi pabalik tapos ang dilubyo? And then, ang nagsalban sa amon, ang mga adlaw ang prayer. Kain ko ng bisan ano kabas ko kagapagod sa imong balay, mahambal ko nga magubak gid o bisan ato lang makuha gid. Kag sa mga time after sa bagyo, hindi na magwa ang kabataan ko sa kwarto. Hindi na sila magwa bisan ano kainto, may ano di, may chocolate di, may cake, kung ano pang ginahinto mo bala sa bata, may ice cream para lang magwa. Pag gusto ko ipakita sila ang panibot after sa bagyo, hindi sila magwa. Ang dala sa bata ko mga 2 years old, ang iya bayo. Kaya sa batisapon sila niya, para bala na niya kung ano mag ano gidman. Pinsa nyo, ano ang pinsa sa 2 years old? Pero sila nga time, nagambal siya sa akon. Dala ko na nanay akong bayo, kay para bisan bayo lang may madala ko pagwa. Kay wala, di kami sa may nakuha sa akon